Sabi nga nila, ang totoong pagmamahal ay hindi ibinabase sa itsura at estado sa buhay ng isang tao. Ang mas mahalaga, yung mapapasaya tayo nito. Mas maganda na ang mamahalin natin ay yung taong magbibigay ng oras, atensyon, pag-aalaga at pagmamahal na lubos. Ngayon ay ibabahagi ko sa inyo ang kwento ng dalawang tao na siguradong kapupulutan natin ng aral at inspirasyon. Kaya naman, inaanyayahan ko kayong manood hanggang sa dulo ng videong ito. Sa bansang Vietnam ay may magandang babae na nagngangalang Nguyen Van. Nagmula sa simpleng pamilya. Ang kanyang mga magulang ay nagtatrabahong mabuti upang matustusan ang pangangailangan nilang magkakapatid. Dahil nakikita niya ang ginagawang pagsasakripisyo ng mga ito, kaya pinagbubutihan niya ang kanyang pag-aaral. Pangarap niya na magkaroon ng magandang trabaho upang mabigyan sila ng magandang kinabukasan. Noong nagdalaga na si Nguyen ay talagang napakaganda niya. Marami rin ang nanliligaw sa kanya, lalo na noong siya ay nasa kolehiyo. Ilan sa kanila ay talagang mayayaman, ngunit mukhang walang pakialam si Nguyen sa kanyang mga manliligaw. Para sa kanya, mahirap lamang sila pero hindi sila nagugutom dahil responsable ang kanyang mga magulang. Hindi niya naman raw kailangan makapangasawa ng mayaman para gumanda ang kanyang buhay. Basta mahal nila ang isa't isa, magsisikap at magtutulungan lamang sila ay siguradong magiging masaya ang kanilang pagsasama, tulad ng kanyang pamilya. Kaya naman, mas itinuon niya ang kanyang pansin sa pag-aaral. At di nga nagtagal ay nakapagtapos siya sa Hanoi University of Science and Technology noong 2015. Sa kabutihang palad ay kaagad naman siyang nakahanap ng maayos na trabaho. Nakatulong na rin siya sa kanyang pamilya at nakapunta sa iba't ibang lugar. Naging abala siya kaya naman hindi siya nagkaroon ng kasintahan kahit minsan. Wala rin siyang balak na magkaroon ng nobyo dahil masaya naman siya sa kanyang buhay. Katuwiran niya, darating din naman daw ang tamang tao para sa kanya sa takdang panahon. Subalit isang araw sa hindi inaasahang pagkakataon, pagbukas ni Nguyen sa kanyang Facebook account ay napansin niya ang friend request ng isang lalaki na nagngangalang Dang. Dahil mutual friend nila ang isa sa kanyang mga idolo kaya inaccept niya ito. Nag-send rin siya ng mensahe rito. Tinanong niya ito kung kilala niya raw ba ng personal ang kanyang idolo. Makalipas lamang ang ilang sandali ay nag-reply naman si Dang. Ayon rito, hindi raw sila magkakilala. At mula nga sa simpleng usapan na iyon ay nasundan na ito ng kwentuhan tungkol sa kanilang mga hilig sa mga bagay-bagay. Hindi naman si Nguyen yung klase ng babae na nakikipag-usap sa kung sino-sino. Yun nga lang, natutuwa siya nang makausap niya si Dang dahil matalino ito at nakakatawa. Lumipas pa ang mga araw, linggo at mga buwan ay nagpatuloy ang pag-uusap nilang dalawa. Noong mga panahong iyon ay nasa Russia si Dang dahil sa kanyang trabaho. Paliwanag niya kay Nguyen, mahirap lang daw sila kaya kinakailangan niyang mag-ibang bansa. Nagtatrabaho raw siya sa isang factory at ang kinikita niya ipinambabayad niya sa apartment, pambili ng pagkain at iba pang mga pangangailangan. At kung may matitira daw, iyon ang kanyang iipunin o kaya naman ay ipapadala sa kanyang pamilya. Dahil hindi naman pinapangarap ni Nguyen na magkaroon ng mayamang asawa kaya tinanggap niya ang sitwasyon nito. Ipinagpatuloy niya ang pakikipag-usap rito. Kung dati ay halos walang panahon si Nguyen sa pakikipag-chat, ngayon ay napupuyat na siya makausap lamang si Dang. Alam niya sa kanyang sarili na mabuting tao ito kahit paniminsan ay hindi sila nagkita ng personal. Makalipas nga ang 10 buwan mula nang maging magnobyo sila, bumiyahe mula Russia patungong Vietnam si Dang upang makita at makasama si Nguyen. Ito na rin ang kanyang pagkakataon upang yayaing magpakasal ang kanyang kasintahan. Hindi niya naman lubos akalain na papayag pala ito na magpakasal sa kanya. Matapos noon ay ipinakilala siya ni Nguyen sa kanyang mga magulang at kamag-anak. Subalit, tumutol ang kanyang mga magulang. Ayon sa mga ito, 10 buwan pa lamang mula nang makilala niya si Dang.
napakaikli ng panahong iyon. Mas maganda raw sana kung mas matagal ang kanilang relasyon bago sila magpakasal. Nang sa gayon ay mas makilala pa nila ang isa't isa. Kinausap naman ni Dang ng masinsinan ang mga magulang ni Nguyen. Sinabi niya na naiintindihan at nare-respeto niya ang kanilang desisyon. Pero wala raw siyang masamang intensyon sa kanilang anak. Wala man siyang magarang sasakyan at maraming pera, gagawin niya naman ang lahat upang mapasaya si Nguyen. Masisipagan pa raw niya ang pagtatrabaho upang maibigay ang mga pangangailangan nito. Mahal na mahal niya raw ang kanilang anak kaya kung maaari ay pumayag na ito magpakasal sa kanya. Matapos ang mga sinabing iyon ni Dang ay pumayag na ang mga ito sa kanilang kasal. Ibinilin rin nila dito na ingatan at mahalin ng kanilang anak. Habang naglalakad ang magkasintahan sa parke ay napag-usapan nila ang venue ng kanilang kasal. Laking gulat ni Nguyen nang sabihin ni Dang na nakapagpa-reserve na siya sa isang 5-star hotel at inaayos na rin nila ang lahat para sa araw ng kanilang kasal. Gusto niya sana itong tanungin kung saan siya kumuha ng ganoon kalaking pera para sa engrandeng kasal, samantalang sa factory lamang ito nagtatrabaho. Subalit, muling nagsalita si Dang. Humingi siya ng tawad sa kanyang kasinungalingan. Ang totoo, hindi raw siya isang factory worker. Nagmamay-ari siya ng isang sikat na kumpanya ng damit. At kaya naroon siya sa Russia dahil mayroon silang branch doon na kung saan ay siya ang nag-aasikaso. Nagpanggap lamang daw siya bilang ordinaryong empleyado upang makahanap ng totoong pagmamahal mula sa babaeng tulad niya na hindi basihan ang dami ng pera at mga mamahaling bagay upang pakasalan ng isang tao. Bagkos, ang kabutihan ng puso niya ang mamahalin, mayaman man siya o mahirap. Hindi pa rin makapaniwala si Nguyen sa kanyang mga narinig. Pero sa kabila ng lahat ng kasinungalingan ni Dang ay pinatawad niya pa rin ito. Naiintindihan niya raw ang rason kung bakit niya ito nagawa at masaya siya dahil naging tapat ito sa kanya bago ang araw ng kanilang kasal. Hindi niya ito ipinaalam sa kanyang pamilya at mga kamag-anak dahil gusto niya na masorpresa din ang mga ito. Sa araw ng kanilang kasal ay kitang-kita ang mga ngiti sa mukha ng bagong mag-asawa, maging ng kanilang pamilya. Muling humingi ng paumanhin si Dang kay Nguyen at sa pamilya nito. Ilan sa kanilang mga bisita ay mga artista at isa na nga doon ang idolo ni Nguyen na kaibigan pala ni Dang ng personal. Matapos ang naging kasalan ay tumungo sila sa Russia upang doon manirahan. Naging masaya ang kanilang pagsasama. Sa kasalukuyan, mayroon na silang 2 anak. Bumibisita rin sila sa Vietnam kapag may pagkakataon upang makasama ang pamilya ni Nguyen. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na huwag natin husgahan ng isang tao base lamang sa estado nito sa buhay. Mahalin natin sila kung ano at sino sila. Maraming salamat sa patuloy na panonood sa aking munting channel. Kung nagustuhan mo ang videong ito ay huwag mong kalimutang mag-like and subscribe at pakipindot mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod nating video.